Nasaan ito ako? Na-transport ako. Na-activate na ang Multi-Disaster Survival System host Sofia Mission gabayan ng lahat upang malampasan ang lahat ng sakuna para makabalik sa totoong mundo. Hindi ko akalain na ako, isang nangungunang dalubhasa sa kaligtasan, ay masasangkot sa ganitong klaseng sistema Golden Finger ng baguhan, gintong mata. Na-activate na, malapit nang dumating ang unang sakuna, ang gintong mata na ito ay kayang makita ang istruktura ng mga bagay. Nako, ang unang sakuna ay pagbagsak ng eroplano hindi na kaya. Tatay, kailangan nating agad gawin ang paghahanda sa impact magkakaproblema ang eroplano na ito. Pwede bang alagaan ang sarili mong pasaway na anak? Isinusumpa mo ba kaming lahat? Tama, hindi naman ganun kadaling masira ang eroplano. Mukhang first time mo lang sumakay ng eroplano, walang karanasan. Sofia, huwag magbiro ng ganyan, malas. Okay lang, bata pa naman, gwapong bata. Panood ka ba ng maraming disaster movies? Natakot ka? Hindi ako. Peke lang yun, matibay ang eroplano natin. Sofia, makinig ka, tumagal pa ng kaunti. Pagdating natin sa dunhuang isasama kita at ang kapatid mong babae, tingnan ang mga diyosa sa mural. Nanay, totoo ang sinasabi ko. Flight crew, bilisan ninyong sabihin sa lahat na yumuko. Para sa impact, may sira ang kanang engine ng eroplano sa sabog na ito. Ikaw na pasaway na bata, wala ka bang katapusan? Kung hindi ka tinuturuan ng mga magulang mo, ako na lang ang magtuturo sa iyo. Maayos naman ang takbo ng eroplano. Paano ito sasabog? Sa tingin ko, kailangan mo ng sutok. Ano ba? Talagang may nangyari sa eroplano. Ayaw kong mamatay. Ibababa ninyo ang inyong mga ulo, kumapit ng mahigpit. Babagsak na ang eroplano. Mayday, mayday, bumagsak na tayo. Tatay, nanay, yue, kumusta kayo? Okay lang si nanay, yue. Huwag kang matakot, ligtas na tayo, okay na. Hindi posible ang kaligtasan. Ang sistema ay tinatawag na multi-disaster survival. Tiyak na makakatagpo pa tayo ng iba pang panganib. Kailangan nating maging handa. Ay nako, kinikilabutan ako. Tama nga ang sinabi ng gwapong bata. Anong klasing sirang eroplano ito? Mahalaga ang buhay ko. Muntik na akong mamatay. Kailangan ninyong magbigay sa akin ng paliwanag. Pakikalmahan niyo po. Nagpadala na kami ng signal ng pagtawag ng tulong. Maghintay na lang tayo ng ligtas. Ano ang ginagawa mo? Batang may masamang dila. Nagnanakaw ka ba? Hoy! Lumayas ka rito, pulubi. Huwag kang makasagabal. Huwag kang sobra-sobra. Tama na yan, may darating pang mga sakuna. Mabilis na mag-ipon ng mga gamit. Maghanda para sa mga ito. Wala kang alam. Hindi naman tayo ganun kaswerte. Sa tingin ko, para lang sa sarili mo, ang dahilan ng pagnanakaw. Totoo ang sinasabi ko. Ang babala ng pagbagsak ng eroplano, hindi pa ba sapat para paniwalaan ninyo ako? Sa tingin ko, ang bata ay nagkaroon ng stress reaction. Pahupain ninyo siya, mga magulang. Magtulungan tayong lahat. Ang rescue team ay darating sa loob ng kalahating oras. Stress reaction nga. Ang pagiging pulubi sa puso ay lumabas dahil sa takot. Ang mga pulubi mahilig mamulot ng basura. Huwag nating pakialaman. Maghintay na lang tayo ng rescue. Maniwala kayo sa akin, mabilis na mag-ipon. Kapag dumating ang sakuna pa, ito ay makapagliligtas ng buhay. Sige na, kawawang bata, natakot na. Sakuna sa ulo mo. Bakit biglang lumakas ang hangin? Sofia, Anak, delikado, bumaba ka na. Ang ikalawang sakuna ay dumating na. ang bilis ng hangin ay antas 12. May durog na bato na humahampas. Darating sa loob ng 3 minuto. Papalapit na ang dust storm at buhawi. Mag-ingat kayo. Putik, tama na naman ang batang ito. Kakatakas lang natin sa isang panganib at mababaw na naman tayo ng buhay. Ano ang gagawin natin sa gitna ng disyerto, saan tayo magtatago? May kampo, may nakikita akong tent.
Nailigtas na tayo. Huwag pumunta. Hindi kakayanin ng tent na yan ng bagyo. Kailangan nating pumunta sa likod ng malaking bato. Ikaw, pasaway na bata. Gusto mo kaming mamatay, di ba? Napakalayo ng batong iyon. Bago pa tayo makarating, tangay na tayo ng hangin. Bilisan mo at patigilin ang anak mong pasaway. Tumahimik na siya. Sa ganitong sitwasyon, puro siya kalokohan. Nakakainis na siya. Sofia, ano bang problema mo ngayon sa ganitong kritikal na panahon? Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Sofia, bumaba ka na. Sumunod tayo sa iba at pumunta sa kampo para sumilong. Kayo, pagsisisihan ninyo ang inyong desisyon. Professor Lee, ang bilis ng hangin ay lumagpas na sa kritikal na antas. Patuloy itong lumalakas. Ano ang ikinakabahala mo? Ang ating kagamitan ay top-notch. Professor Lee. Magandang araw po. Ako si Zandro Reyes, may-ari ng Grupong Zhao. Kami ay mga nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Papalapit na ang sandstorm. Pwede ba kaming sumilong dito? Kami ay mula sa pambansang ekspedisyon at koponan ng arkeolohiya. Maaari kayong manatili. Huwag galawin ang aking kagamitan. Professor, ang mga tolda ninyo ay hindi makakayanang. Darating na ang dust storm at may mas nakakatakot pa pagkatapos. Buhawi, kailangan nating umalis agad. Bata, alam mo ba kung ano ito? Composite material na pang space, deep ground spiral anchor. Katatapos lang naming i-reinforce ito. Kahit na buhawi, hindi ito kayang tangayin ng hangin. Anong alam mo, bata? Mas marunong ka pa ba sa profesor? Kung magsasalita ka pa, lumabas ka. Tama, nagkaroon ng pabor at nagpapaka-angel pa. Maniwala kayo sa akin, ang toldang ito ay hindi sapat. Tama na, dahil sa tingin mo hindi kaya ng tolda ang sandstorm, lumabas ka at saka masyadong maraming tao sa loob. Lumabas. Matagal na kitang inis. Ang anak ninyo, ano ba talaga ang problema? Pwede ba siyang patahimikin? Kumalma kayo. Nagsasalita lang ang bata ng kung ano-ano. Tama nga, huwag na kayong makipagtalo sa bata. Darating na ang sandstorm. Palabasin kami. Gusto nyo ba kaming mamatay ng pamilya ko? Tigilan nyo na ang daldal. Lumabas kayo agad. Tama, kung mamatay kayo o hindi, wala kaming pakialam. Lumabas. Professor, huwag na kayong makipagtalo sa bata. Tama na. Kung ayaw ninyong lumabas at mamatay, manatili kayo rito. Gamit ang 31 taon kong karanasan sa ekspedisyon, ginagarantiya ko, ligtas ang toldang ito. Wala na. Ano itong sirang tent mo? Saan ba yan ligtas? Sabi mo 30 taon kang eksperto, peke lang yon? Utang ina, hindi kayanin yang buhawi. Ano yang yabang mo? Imposible to, imposible talaga. Respeto naman, si Professor Lee ay hindi ordinaryo. Hindi talaga ako makatakbo. Napakalakas ng hangin. Huwag kayong kumilos. Sumakay tayo sa kamelyo papunta sa malaking bato. Tumahimik ka na, bad breath. May sasakyan na hindi mo sinakyan, sumakay ka pa sa mga hayop na yan. Gusto mo ba kaming mamatay? Tama siya. Ang sasakyan ang pinakamabilis para ilayo tayo sa bagyo. Sumakay na lahat. Ang kamelyo ay nabubuhay sa ganitong hirap ng ilang. May dahilan yan. Hindi pwedeng bilis lang ang habol nyo. Hindi kaya ng sasakyan. Huwag na kayong makinig sa batang yan, makisakay na. Sofia, sa mga pagkakataong ganito, sasakyan talaga ang pipiliin. Huwag kang magpakatanga. Tay, Ang sasakyan ay bakal. Tatamaan ng kidlat. Ang buhangin ngayon ay sobrang lambot. Hindi rin mabilis ang sasakyan. Maniwala ka sa akin, sumakay tayo sa kamelyo. Mingyuan, naniniwala ako sa anak. Yung nangyari sa eroplano at tolda, nakalimutan mo na ba? sige, sumakay tayo sa kamelyo. Ang sama ng panahon. Yung mag-anak na yon, mga tanga. Gusto pa sumakay sa kamelyo. Naiwan yata ang utak sa bahay. Sumakay na. Bro, pasabay naman. Hindi na ako makatakbo. Lumayas, wala nang lugar. Kung gusto mong mabuhay, humanap ka ng ibang sasakyan. Yang bilis pa, hahabulin na tayo. Tumigil ka sa kakapilit. Pinipiga ko na ang gas. Kamelyo, ikaw na bahala sa akin. Ayokong tamaan ng kidlat. Ngayon siguradong luto na sila, kasama ang kamelyo. Buti na lang nauna tayong sumakay. Saklolo, saklolo. Mga walang kwenta.
Saklolo. Saklolo. Nako, sana sumakay na lang kami sa kamelyo. Sa ganitong matinding panahon, talagang Mingyuan, napakadelikado sa labas, huwag kang pumunta. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Salamat sa inyo. Leche, o. Kung alam ko lang, sumakay na rin ako ng kamelyo. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo, pinilit mo kaming sumakay ng SUV, hindi ako masasaktan at hindi sila mamamatay. Pinilit ko ba kayong sumakay? Kusang loob naman kayo. Bakit ako ang sinisisi? Kasalanan mo? Alam mong mas maganda ang kamelyo. Bakit hindi mo kami pinayagan sumakay ng kamelyo? Sinabi ko pero naniwala ka ba? Sisihin natin ang lecheng professor na yan. tinanggap ko kayo ng may mabuting loob. Bakit ako pa ang sinisisi? Ang bagyong ito, isa lang sa 100 taon. Malaki rin ang nawala sa amin. Huwag kang magulo. Hindi ba professional ang professor namin? Hindi mo na kailangang sabihin. Huwag kang walang utak at sisihin palagi ang iba. Sige, sabihin mo pa. Huwag kayong gumalaw, kumalma kayo. Masyadong maraming tao, limitado ang mga gamit para mabuhay. Kapag may isang nawala, mas malaki ang tsansa kong mabuhay. Nanay, Yue? Ay, Tulong. Ano ba, nakatitig lang kayo? Tulong. Hindi na ito maganda. Kukunin ko si Weiwei. Pagkatapos ng 1 minuto, hatakin niyo ng malakas ang 2 lubid na ito. Sophia, hindi pwede. Sofia? Ako na ang mag-time, 1, 2, 3. Kung may mangyari sa mga anak ko, Leche, hindi ako titigil. Hindi ko naman sinasadya. At saka sino bang nagsabi sa bata na tumayo sa daan? Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo. Palagi niyo akong sinisisi na nagdudulot ng gulo. Pero ang totoo, ang daldal ko lang naman. Pero matino naman akong tao. Pare-pareho lang. Akala mo kung sino? Taba, kung hindi ka nagsasalita, Walang mag-aakalang pipi ka. Tama na, hawakan nyo ng mahigpit ang lubid. Sofia, tulungan mo ako! Weiwei, huwag kang matakot. Nandito na si Sofia. 3:21, oras na, sabay-sabay tayong humila. Hila ng mabilis. Diyos ko, may dugo. Hindi naman sila patay, di ba? Hindi sila mamamatay. Tiyak na patay na ang bata. Tanggapin mo na ang katotohanan. Mukhang tapos na ang bagyo. Yue. Sophia? Lorna, mag-ingat ka. Sofia? nanay, Tatay, nanay, ligtas kong naibalik si Weiwei. Nakita ni nanay. Sofia, ang galing mo. Ayos lang kayo. Yun ang mahalaga. Halos mamatay si nanay sa takot. Anak, Buti naman. ang swerte ninyong 2 bata. itinulak mo ang anak ko, di ba? Papatayin kita. hindi naman siya namatay, di ba? Huwag kang masyadong magmalabis. Ano ba yung sinasabi mo? Tigilan nyo na. Ang mga batang nakaligtas sa malaking panganib ay may magandang kapalaran. Tay, ayos lang kami. Kailangan nating magtipid ng lakas. tama. Kumalma kayo at magtipid ng lakas. Tapos na ang bagyo. Sa pagkakataong ito, ang rescue ay darating na. Ito ang multi-disaster system. Rescue. Darating na ba talaga? Maghintay kayo ng rescue. Kailangan namin gawin ang dapat gawin. Hindi yan lindol.
Ano yan? Hindi ito lindol. May malaking bagay sa ilalim ng lupa. Huwag gumalaw. Kung hindi tayo kikilos, hihintayin na lang ba nating mamatay? Takbo! Halimaw pala. Anong lugar ito ang bag ko bago kong Hermes bag nahulog? Tumahimik ka, mas mahalaga ba ang bag kaysa buhay? Umakyat kayo! Butiking may ngiping lagari nagising ito dahil sa sandstorm. Ang paningin ng butiki at ahas hindi ganoon kagaling. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagamit nito para mahanap ang biktima. Tahimik, huwag gumalaw, gumagamit ito ng tunog at vibration para mahanap tayo. Kung pakainin natin ito, mabubuhay tayo. Baliw, ikaw mismo ang magpakain. Baliw ka. Sinasagip ko ang lahat. Hindi mabilang ang mga halimaw kung lahat tayo ipakain, hindi pa sapat. Napakarami, hindi mabilang. Ano ang gagawin natin? Dito na lang ba tayo hihintay ng kamatayan? Huwag mawalan ng pag-asa, may solusyon. May solusyon mayroon. Binabati kita, nag-upgrade ang system na unlock ang malayong paningin. Nakakapag-upgrade pala ang gintong mata. Nahanap ko na sinaunang lugar, wala dong halimaw. Kapag nakarating tayo sa sinaunang lugar, ligtas na tayo. Yan, nahinipan ito ng dust storm palabas simbahan ng diwata na tagpuan natin talaga. Pero paano tayo makakarating doon? Puro halimaw ang nasa ilalim, kung gumalaw ka, kakainin ka. Tama nga, ano ang pagkakaiba nito sa pagpapakamatay? Gusto mo ba kaming patayin? Gamitin mo ang sasakyan para ilabas ito, para makit ang mga halimaw palayo. Tama, ang halimaw ay gumagamit ng tunog para hanapin magmaneho para maakit ang halimaw palayo. Pwedeng samantalahin ang pagkakataon tumakbo papunta sa lumang gusali. Mabilis mong magmaneho para maakit ang halimaw palayo. Ayokong mamatay. Professor Lee, hindi ba ikaw ang professional expedition leader? Ikaw ang magakit sa kanila palayo. Ang buhay ko ay nakalaan para sa archaeology, hindi para pakainin sa halimaw. Kung ayaw mong pumunta, sabihin mo lang, huwag ka nang magkunwari, Professor. Ako na lang. Xiaohu, nakita na natin ang lugar, hindi dapat matapos dito, ikaw ang manatili at protektahan ako. Ako na. Hindi, Mingyuan, ayokong pumunta ka. Ang taong ito ay tunay na bayani, bilisan mo at pumunta ka na. Oo, talagang matapang ang buhay namin ay nakasalalay sa'yo. Xiaoli. Magaling ka na. Ngayon oras na para protektahan kayo ni tatay. Tatay? Ngayon na sumakay ka sa kamelyo at tumakbo papunta sa lumang gusali. Ingat, asawa ko. Tatay. Mingyuan. Papa. Papa, umakyat ka. Papa, sa bag ko may bote ng alak at lighter, sindihan mo. Mamatay ka na. Mingyuan, Sofia. Kuya Shen. Sofia,
Tumakbo tayo sa sinaunang lugar. Diyos ko, hindi lang isa. Bilisan mo. Tumakbo. Ayokong maging pagkain ng halimaw na to. Sofia, Papa, hindi ko alam na ganun ka pala kagaling. Oo nga, ang galing mo, hindi ka nakilala ng nanay mo. Ang pinakamahusay na kuya ko. Nakaligtas ulit! Nakakatakot, Kuya Jao. Anong lugar to? Gusto kong umuwi. Bakit hindi lumalapit ang mga halimaw sa sinaunang lugar? May mas nakakatakot pa ba sa loob? Ang maalamat na sinaunang lugar ng Dunhuang. Nahanap natin! Nahanap natin! Sinaunang lugar. Profesor, may kayamanan ba dito, ginto? Eh di yayaman na tayo. Malapit na tayo sa gamot ng habang buhay. Tulong ng langit, mga kasama, puro halimaw sa labas. Kailangan nating pumasok sa sinaunang lugar, maghanap ng bagong labasan para makatakas tayo. Mula sa napakalaking lugar, makahanap ng labasan. Mas mahirap pa sa umakyat sa langit. Pero sa ngayon, ito lang ang paraan. Multo? Naku, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Huwag mag-alala, manahimik kayo. Nahulog lang tayo sa loob ng sinaunang lugar. Ako ang pinuno ng pambansang ekspedisyong ito ng pangkat, Kiko Reyes. Xiaohu, Xiaoli bilangin ang mga tao, suriin ang mga nasugatan. Profesor, ngayon ay nasa inyo na ang profesional na bahagi. Nakasalalay sa inyo ang aming kaligtasan. Oo nga, sigurado kayong mailalabas kami, di ba? Huwag matakot, nandito sina Mama at Papa. Protektahan namin kayo, Sofia. Huwag kang magpadalos-dalos, mag-aalala sina Mama at Papa. Naintindihan mo ba? Iyon pala ang pendanteng pieces. Ang nasa kamay ng estatwa ng Diyosa, inalis ang pendanteng pieces na nagdulot ng gulo sa magnetic field. Kaya nagdulot ng lahat ng kalamidad na ito. Kailangan kong ibalik ang pendant. Bata, ang profesional na record na ito hindi mo maintindihan. Kailangan ako, ang profesor, ang gumawa nito. Ano itong basurang sinusulat? Mga kalokohan, walang lohika. Lausun? Hindi ko inaasahan na nauna ka sa akin mahanap ang templong ito, pero malas, namatay ka rito. Mukhang ito na ang pendanteng pieces. Mahalagang dokumento ng pananaliksik, kailangan ingatan ng maayos. Ako na muna ang bahala. Anong nangyayari? Parang hindi ako makahinga. Oo, medyo mainit at maalinsangan. Napakaunting oxygen dito. Ang mga taong ito marahil hindi lahat namatay sa mga bitag. Marami ay nasuffocate dito, Yay. Kailangan nating mahanap agad ang labasan. Kung hindi, mamamatay din tayo sa suffocation dito. Huwag na mag-aksaya ng oras. Konti na lang ang oras. Sundan niyo ako. Huwag gumalaw. Ang mga bangkay dito ay babala. Bata, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siyempre alam ko, puno ng bitag ang lugar na ito. Ngunit sa ganitong pagkakataon, dapat tayong maging matapang sa paghihinala at maingat sa pagpapatunay. At ayon sa aking maraming taon ng karanasan sa ekspedisyon, ang bitag ng labasan ay narito. Nakita nyo ba? Ito ay isang pinakasimpleng bitag ng babala. Hindi malakas panimulang pagsubok. Sige, wala na ang panganib. Pitag. Malamang nandoon. Tigil, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi nyo bantayan ang bata sa lugar na ito? Pwede bang basta-basta humawak? Kahit ako, eksperto, kailangan maging maingat. Isang bata na nag-iingay, gusto ba niya tayong mapatay? Lahat tayo? Huwag. Nako, ang nakakatakot na lugar na ito. Parang maze ba ito? Ano na ngayon? Ang daming tulay na buto. Alin ang tatahakin natin? Daan, wala na ang daan. Hindi na tayo makakabalik. Huwag kayong mag-alala, eksperto ako dito. Sumunod kayo sa akin sa tulay na ito. Sandali.
Ang tulay na ito ay hindi matatag, palitan natin. Hindi, ito ang daan natin, gumagalaw ang tulay. Ang mekanismo sa kabila ay nagkamali na rin. Ngayon ito na ang tanging ligtas na daan. Sofia, huwag kang tumakbo kung saan-saan. Hindi. Medyo takot ako sa taas. Ang taba-taba, takot sa taas. Ikaw pa ang humaharang sa harap. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Lumayas ka. Aray. Sagipin natin siya. Kung gusto mong magligtas, ikaw ang gumawa, ako mauna, kailangan ko munang makatawid. Nagmamadali ka bang mamatay? Tulong. Hindi na ako makakaya. Iligtas mo muna ako. Ako muna. Himala, Ito ay talagang himala. ang nawawalang sining ng nakasabog na ukit, ang tugatog ng sining ng dunhuwang. Diyos ko. Ito ay kamangha-mangha. Ito ang tunay na makasaysayang lugar. Kumpara sa mga tourist spot, mas ingrande. Yue, tingnan mo itong Diyosa sa himpapawid. Itong mural, hindi tayo nakapunta sa Dunhuang, pero nandito na pala natin nakita. Tingnan mo. Kahit saan ako tumayo, parang ang mga mata nila ay nakatingin sa akin. Ang galing. Ang mga titik na ito ay napakatanda. Kailangan pag-aralan ng mabuti. Ganun pala. Isip-isip muna ako. Ang karakter na ito ay Diyosa. Ito ay isang jade pendant at ito ay biyaya. Nalutas ko na. Sabi dito, ang taong may hawak na jade pendant na itinadhana ay makakakuha ng biyaya ng Diyosa at walang katapusang kayamanan. Ito ay isang malaking arkeolohikal na tuklas. Napakahalaga nito. Professor. Di yayaman tayo. Yayaman na naman tayo ng biglaan. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Papatayin mo ang lahat. Ano ang alam ng isang bata? Ito ay arkeolohiya. Ito ay agham. Hindi tulad ng iyong mga kwentong puno ng pamahiin. Kung ito ay agham, bakit ang sabi mo tungkol sa may hawak na jade pendant ay itinadhana at ang biyaya ng Diyosa ano yon? Iyan ay malinaw na pseudoscience at gusto mo lang na ang pendant at kayamanan ay dahilan para sa iyong sarili. Ano ka ba? Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Maraming makasaysayang lugar ang nasira dahil sa mga taong tulad mo mga pseudo-scholar na mukhang mabuti. Ay nasira. Hindi kayo mga arkeologo. Mga magnanakaw ng libingan kayo, pendanteng pieces. Ito ay isang sagradong bagay na pumipigil sa magnetic field. Ang bagay ay ninakaw kaya nagdulot ito. Huwag hawakan ng mga estatwa na iyan. Hindi ka pani-paniwala. Itong musika may estilo ng mga dinastiyang Timog at Hilaga. Ito ay libong taong pamana, buhay na fossil. Akala ko mag-aaway na tayo, naku muntik na akong mamatay sa takot. Pero ang galing ng sayaw na ito, mas magaling kaysa sa mga influencer. Pwede bang magkaayos? Ito ang nawalang sining ng Dunhuang. Napakahirap makita. Ano ba talaga ang teknolohiya na nagpapakilos sa mga diwata sa mural? Parang nabuhay. Ito ang pinakadakilang archaeological discovery ng siglo, hindi sa buong kasaysayan. Pinakadakilang archaeological discovery. Mapapabantog tayo sa kasaysayan. Hehe, itong katawan ang galing ng sayaw. Kung pwede lang mahawakan? Ay, medyo maganda rin. Ang galing ng pag-ikot ng bewang. Hehehe. Ang ganda mo, Yue. Hindi tayo nagsayang ng punta. Takpan niyo ang tenga, huwag makinig. Ang tunog ng pipa ay lumilin lang sa inyo.
Ganda. Ngumiti ka para sa akin. Kamay ko. Itong diwata ay sumasayaw para sa akin. Ako ang napili. Ibalik mo ang jade pendant. Paano mo nakuha ang aking sagradong bagay? Nako, lahat ay nalinlang. Ikaw ay magnanakaw, nagbabayad ng masama sa mabuti, ngayon ay nagnakaw ka pa ng aking sagradong bagay. Sofia, ano ang ginagawa mo? Anak, huwag magnanakaw, magsorry ka kay Professor Lee. Luhod at humingi ng tawad. Magising kayong lahat, kayo ay naaapektuhan. Hindi ka pa humihingi ng tawad? Hindi ka pa humihingi ng tawad? Hindi ka pa humihingi ng tawad? Pasensya na hindi ko sinadyang nakawin ang pendant mo. Ito ay iyo. Hindi ko ito lalapastanganin. Sige. Tuloy lang ang sayawan at musika. Ibinalik mo sa kanya ang pendant. Hindi mo ba nakikita ang kakaiba nilang pagsayaw? Kayo ay naakit. Tay, nanay, magising kayo. Ibalik mo na sa kanya ang pendant. Noong bumagsak ang eroplano, ang bagyo ng buhangin at ang mga halimaw sa labas ay dahil sa pendant na ito. Nang mawala ito sa rebulto ng Diyosa, nagdulot ng gulo sa magnetic field. Kapag hindi mo ito ibinalik, maaaring magkaroon ng malaking sakuna. Ikaw na bata, ano ang sinasabi mo? Kung isusumpa mo pa kami, papaniwalain kitang sasaktan kita. Tinatanggap tayo ng Diyosa ng mainit, wala namang malaking sakuna. Ibigay mo na sa kanya ang pendant na Pisces. Gusto mo bang mapahamak ang lahat? Tanga, anong alam mo? Ako ang eksperto sa arkeolohiya. Ang pendant na ito ay napakahalaga. Sa akin ito, bully ka, panggulo ka lang, sinira mo ang magandang saya ng lahat. Ito ay akin, sino, wala kang makakakuha nito. Anong ito? Ang susunod na kasawian dumating na sa wakas. Magnanakaw. Kamatayan. Bakit bigla silang nagsimulang kumain ng tao? Huwag mo akong habulin, wag. Kiko Reyes, hayop ka. Huwag kang matakot, itutok sa mga ulo nila. Paano nangyari yan? Masyado kang maraming pinanood na pelikula. Hindi sila mga zombie. Ibaba na ang Jade sa Diyosa. Tay, walang kinalaman ng Jade. Yung tangang yun ang nangialam. Kasalanan ng batang yun. Tiyak siya yun, kakagalit lang sa Diyosa. Taika, itong mga tinatawag na eksperto, wala talagang alam. Huwag mong sisihin ang isang bata. Ibigay mo na. Ibalik ang jade sa kanya. Lahat ay magiging maayos. Lumayo ka. Akin ito. Ito ay biyaya ng Diyos at napakahalaga. Ikaw talaga, pera-pera lang ang alam. Tigilan mo na ang kagaguhan mo. Papatayin niya tayong lahat. Naku, Ikaw, maliit kang demonyo. Papatayin kita. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Ingat. Sofia, delikado. Baka totoo nga ang sinabi ni Sophia. Jade lang ang gusto niya. Tutulungan ka naming harangin. Bilisan mo! Mingyuan.
Minyuan. Huwag kang lumapit. Ingatan mo ang mga bata. Asawa ko, mga anak ko, patawarin ninyo ako. Ibabalik ko sa iyo. Sofia, Sofia. Anak ko. bakit hindi mo na lang ibinigay ang pendanteng pieces sa kanya? Ikaw na mamamatay tao. Isuli mo ang anak ko. Kumalma ka. Paano ko malalaman? Talaga bang may kinalaman ang pendanteng pieces? Hindi ka ba eksperto? Hindi mo man lang maintindihan ang inscription. Eksperto ka pa, wala ka namang alam. Kung ginalaw mo pa siya, pipilipitin ko ang leeg mo. Bobo ka ba? Pinagtatanggol mo pa yung peking eksperto? Sa tingin ko, tama ang sinabi ng bata. Siya'y isang walang alam na magnanakaw ng libingan. Tama na ba kayo? Kahit eksperto ay mayroon ding mga pagkakamali. Walang taong perpekto, lahat nagkakamali. Tama si Xiaohu. Ako rin, kanina'y naengganyo ng rebulto ng Diyosa. Kung hindi, kanina ko pa ibinigay ang bagay sa kanya. Naengganyo rin kayo, di ba? Bakit ako ang sinisisi nyo? Ang Sofia ko. Sofia? Sofia? Anak, sobrang tinakot mo si Mami. Mukhang ikaw ang napili. Pinagpala ka. Lahat ng ito ay dahil sa pagnanakaw ng pendanteng Pisces na nagdulot ng gulo sa magnetic field. Ngayon nakabalik na ang pendanteng pieces. Wala na sigurong problema. Tapos na ang misyon. Ibig sabihin kaya ko na bang bumalik sa totoong mundo? Sobrang sakit. Ang sakit. Saklolo. Hindi ko na kaya. Sila ay... Nahawaan? Lumayo kayo sa kanila. Baka mag-mutate rin at mangagat. Hindi ito impeksyon, erosyon ito. Ako ang profesional na doktor ng pambansang ekspedisyon. Umalis kayo dyan, ako na. Aray, Mahal. mas masakit. Paano nangyari ito? Bakit lumaki ang sugat? Kaya mo ba talaga? Hindi naman peke ang doktor na ito, di ba? Ako ay propesor sa medisina sa universidad. Bukod sa akin dito, walang makakapagligtas sa kanila. Sa tingin ko, wala na silang pag-asa. Patayin sila para hindi tayo mahawa. Anong pinagsasabi mo, Gago? Bandahan muna ang sugat para maiwasan ang pangalawang impeksyon. Sandali. Papatayin mo ang tatay mo. Noong pumasok tayo sa simbahan ng diwata, nabasa ko sa tala na iyon na ang pag-atake ng mga kaluluwa ay energy corrosion. Ang mga lumot na ito ay nahaluan ng enerhiya ng paglilinis ng diwata, ang tanging lunas. Nasabi ba sa tala, bakit hindi ko nakita? Nanay, magtiwala ka sa akin. Hindi ito biro. Kung siya ay matinding nahawa, tiyak na mamamatay. Ito? O paano nangyari ito? Mas gumana. Bilisan mong balutan ako. Ang sakit. Bumukas ang pinto. Magpatuloy pasulong. O maghintay sa kamatayan. Bahala kayo. Ang ating ekspedisyon talagang lalayo. Sasabihin ko na ng maaga, tinatawag akong Professor Lee. Dahil sa aking 30 taon na karanasan, ang mga nangyari dati ay aksidente lang. Ngayon, naibalik na ang Jade Pendant, stable na ang magnetic field, lahat ay nasa kontrol ko. Maniniwala kayo o hindi, ang mga gustong magpatuloy dapat sumunod sa akin. Huwag kayong magdulot ng problema at maging pabigat. Alice Mendoza. Anong iniisip mo? Bilisan mo.
Sa tingin ko, mas maaasahan pa ang batang ito kaysa sa iyo. Nagdesisyon akong umalis sa iyong ekspedisyon. Nagre-rebelde ka ba, Gago? Tama ba? Sige, sumama ka sa mga walang kwentang yan. Tingnan natin kung sino ang mabubuhay at makalabas na may mahalagang antigo. Kuya Liang, ano ang gagawin natin? Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ng bata. Shaolin, tuloy ba tayo? Sa wakas, nagsimula silang maniwala sa akin. Medyo pressure. Nasa unahan ang labasan. Kung gustong umalis dito, kailangan lang magpatuloy. Hindi kayo naghihintay sa amin dito, di ba? Mukhang mas ligtas dito. Anong nangyari? Mukhang hindi ganon kadali ang lumabas. Kaya pala sinabi ng system na maraming sakuna. Talagang wala akong pahinga kahit isang saglit. Ito ay Chinese chess. Hindi naman sasabihin na maglalaro tayo ng chess, di ba? Hindi ako marunong. Huwag gumalaw. Ito ay para sa mga magnanakaw ng libingan na idinisenyong Chess Massacre Formation. Kung ayaw mong mamatay, sundin mo ako. Marunong akong mag-chess. Sofia, hindi ka marunong mag-chess. Huwag kang gagalaw. Narinig mo ba? Ngayon, lahat tayo ay nakatigil. Kapag may nangyari, baka hindi ka namin mailigtas. Sophia, hindi ka talaga marunong mag-chess? Hindi. Bata pa siya. Hindi siya ganun kagaling. Sa ganitong pagkakataon ako pa rin ang kailangan. Ang kabayo ng kalaban ay lumabas na. Ang dalawang kanyon ay handa na. Ang chariot ay nahahadlangan. Ayan, pulang kabayo, gumalaw sa posisyon ng araw. Pumunta sa posisyong iyon sa harap. Huwag gumalaw, yun ay bitag. Kung hindi ka marunong, huwag kang mag-utos. Naniniwala ako kay Professor. Mali, hindi ko napansin. Yun ay isang kanon na nasa kabila ng bundok. Aksidente lang. Ito ay tungkol sa buhay ng tao. Hindi namin kayang tiisin ang iyong pagkakamali. Kaya mo ba o hindi? Maari ka bang mag-isip muna bago kumilos? Ayaw kong mamatay. Oras na, ang pulang kanon ay pumatay. Paano nangyari ito? Gusto lang naming magbakasyon. Huwag kang matakot. Tiyak na makakalabas tayo. Sabi ng nanay ko, nasa malas ako ngayong taon. Akala ko, mawawala ang malas kapag nawalan ng pera. Hindi ko inaasahan na mawawalan ng buhay. Professor, paano ba ang tamang galaw? Sinadya mo ba ayan, hayop ka? Sarili mo lang ang iniisip mong iligtas. Ang chess ay talagang tungkol sa pagkain ng pyesa at pagbuo ng estratehiya. Paano posibleng walang piyesang mawawala para manalo? Wala na, malapit na, machi-checkmate na. Dali, pumunta ka sa harap ko para humarang. Pataasin mo ang pulang chess piece para humarang. Hayaan mo siyang mamatay para mailigtas mo ang sarili mo. Anong klaseng eksperto ka? Ikaw na talagang masamang manlalaro. Pinatay mo na. Ang dami namin. Ngayon gusto mo pang ipasalo sa mga babae at bata. Nasa loob ako ng laro. Limitado ang paningin ko. Hindi tulad ng nasa labas. Nakitang-kita ang lahat. Bilisan mo. Kung hindi, sa susunod na hakbang, machi-checkmate na ako. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang anak ko. Tumigil ka para ito sa kabuuan. Kung ma-checkmate ako, baka lahat tayo atakihin ng walang pinipili. Tae, ikaw na makasariling hayop. Natatakot ka lang mamatay. Huwag mong isama ang asawa at anak ko. Tapos na, lahat tapos na. Mamamatay pa rin tayo kapag lumampas sa oras. Anong klaseng profesor ka? Akala ko, sa pagsama sa'yo'y yayaman ako. Pero mamamatay na lang pala tayo. Tumahimik kayong lahat. Xiaohu, ikaw, dito ka sa pwesto ko bilang general. Inupahan kita para protektahan ako. Halika na. Sumama ako para yumaman. Hindi para mamatay para sa'yo.
Alam ko na kung paano manalo. Patay na ang posisyong ito. Hindi tayo pwedeng sumunod sa rules. Ang nasa loob ng laro ay bulag. Ang nasa labas ay malinaw ang paningin. Lalabas ako ng board. Baliw, mamamatay ito. Sofia, Sophia, bumalik ka! Checkmate. ang galing, ang batay napakatalino. Grabe, halimaw ba itong batang ito? Paano niya nagawa? Kailan pa? Naging ganito kagaling si Sofia? Tara na, umalis na tayo sa impyernong lugar na ito. Ang tubig ay umaagos. Sigurado tayong makalabas kung susundan natin ang agos. May pag-asa na tayo. Haha, sabi ko na nga ba, laging may daan ng Diyos. Sa lugar na ito, isang saglit. Ayoko nang manatili. Bilis, may dalawang sinaunang bangkang kahoy doon. Medyo luma na pero magagamit pa. Sumakay na tayo lahat. Hindi tayo pwedeng sumakay. Nakita ko na ang blueprint ng templo. Mali ang direksyon ng agos para sa bangkang ito. Ang tunay na labasan ay nasa ilalim. Kung susundan ng agos, patay na daan iyon. Ang tubig ay dumadaloy pababa. Ang pagsunod sa agos palabas ng bundok ay sentido komun. Ang paligid ay puro bangin. Saan galing ang ilalim na labasan? Tama nga. At saka, saan mo nakita ang blueprint ng templo? Bakit hindi namin nakita? Sa tingin ko, siya ay dahil nakahula lang ng ilang beses dati. Akala niya talaga, siya na ang magaling. Dito siya naghahanap ng atensyon, nagsasabi ng walang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang patay na daan iyon sa unahan. Ito lang ang tanging daan. Kung ayaw mong sumama, dito ka. Huwag mong sayangin ang oras namin. Sofia, dito nga. Ito lang ang tanging daan. Sumakay na rin tayo. Baka naman sobra kong ginamit ang gintong mata ko. Sobra ang paggamit. Nagkamali ako ng tingin. May mali. May nasa tubig. Ilang malalaking isda lang iyon. Pwede ba huwag kang masyadong magulat-gulat? Sophia. Nag-unlock ng kakayahan. Night vision at motion detection. Magsagwa ng mabilis. Maraming bagay sa tubig. At may malaking nilalang. May bagay sa tubig. Putang ina, hindi talaga ako dapat sumakay sa sirang bangkang ito. Tong batang walang hiya. Alam mong may panganib sa tubig. Bakit hindi mo kami pinigilan sumakay? Ikaw naman ang may gusto sumakay. Huwag mo laging sisihin ang bata. Utang ina, bata ba ito? Sa tingin ko masamang pangitain. Masamang palatandaan. Siya ang nagdala ng mga halimaw sa kanyang mga sinabi. Anong sinabi mo? Lao Chen, Sagipin mo ako. Lao Chen. mabilis hawakan mo ako. Tara, alis na. Baka busog na sila. Okay na. Ano pang hinihintay natin? Samantalahin natin na busog sila, magsagwan tayo. Teka, may batong estatwa dun. Baka nakarecord ang paraan para makalabas.
Sa ilog na ito ay may mga piranha at dragon serpent. Ang mga ito ay para pigilan ang mga tao na dumaan sa tubig na manghukay ng sinaunang libingan o ang mga bagay sa loob ng libingan na makatakas. Anong ibig sabihin? Hindi naman nabanggit ang paraan para makalabas? Hindi nabanggit pero sinabi naman nito sa atin, bukod sa piranha may dragon serpent din. Dragon Serpent. Hindi busog ang mga piranha kundi nagbibigay daan sila sa dragon serpent. Darating na ang dragon serpent. Sofia, Yue. Kumapit sa tabla, huwag kang gumalaw. Hindi ako marunong lumangoy, tulong. Tulong, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. Iligtas mo ako? Nanay, tatay, Ito ang Dragon Serpent. Siguradong mamamatay tayo ngayon. Baliw ka ba? Sino ba nag-utos sa'yo na magligtas? Kung maakit natin ang Dragon Serpent, tayong lahat ay mamamatay. Tumahimik ka, ako ay isang mercenary. Hindi ako duwag tumalikod sa nangangailangan, ganyan ang ginagawa ng hayop. Bakit hindi na lang marami ang nakagat? Hindi ka siya ang bangka para sa lahat ng ito. Masyadong mabigat. Ano ang gagawin natin ngayon? Maghihintay na lang tayong mamatay. Mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa makagat hanggang mamatay. hindi na kailangang magpakamatay, may labasan sa ilalim ng tubig. Labasan? Nakita ko kanina sa ilalim, sigurado ako. Sa unahan ng ilog, walang labasan. Ang labasan ay nasa ilalim. Ang labasan ay nasa ilalim. Ang labasan ay nasa ilalim ng tubig. Imposible hindi ito makatwiran. Ang mutated na Diyos sa elepante at ang dragon serpent na nakakalipad, alin doon ang makatwiran? Ikaw. Professor, naniniwala ako may labasan sa ilalim. Kahit may labasan sa ilalim pero puno ng halimaw doon, pagbaba mo doon, patay ka. Ano? Ano ba talaga ang gagawin natin? Akala ko ba magaling ka? Mag-isip ka ng paraan. Hindi makatakas, hindi makapagtago. E di harapin na lang natin at patayin ito. Baliw ka ba? Sinong may gana pumatay ng dragon? Ikaw na! Lulubog ang bangka, mamamatay na tayo. Hindi ito tumagos. Nanay tatay, alagaan ninyo si Yue. Sofia? Sofia. Mabilis, lumabas kayo sa butas sa ilalim, bilisan nyo. Tara, susundin natin si Sofia. Lusong, sumunod ka. Sofia, gising. Gising na. Hinihintay ka ng lahat para sabay tayong lumabas. Gising na! Anak, gusto mo bang mamatay si nanay sa takot? Kung mamatay ka, hindi na mabubuhay si nanay. Anak. Nahanap na. Sa wakas, nahanap ko na. Ang daming kayamanan at ang gamot ng habang buhay. Hindi talaga ako nag-aksaya ng oras. Huwag gumalaw ang kayamanan sa libingan. Paano naman magiging ganoon kadali makuha? May mali sa lugar na ito. Sa tingin ko, ikaw ang pinakamali batay sa maraming taon kong karanasan. Ito ang gilid na bulwagan kung nasaan ang kayamanan ligtas na ligtas.
Bakit hindi ako makagalaw? Saklolo! Ang sariwang balat. Naiintindihan ko na sila ay mga sinaunang tao, nagkaroon ng pagkakamali sa paggawa ng gamot ng habang buhay na naging sanhi ng pagkatuyo ng kanilang katawan. Ngayon ay gusto nilang palitan ang ating balat at laman upang makamit ang immortalidad. Peke lang pala ang gamot ng habang buhay. Gamot ng habang buhay, ito ay para maakit kayo rito at pahabay ng aming buhay. Hindi ba yon ay immortalidad? Kunin ito. Pendanteng Pisces, iniuli ko ito sa kamay ng Diyosa. Paano ito napunta sa'yo? Tapos na ang misyon, amo patuloy mo akong bigyan ng immortalidad. Magaling. Pumili na kayo ng inyong bagong kasuotan. Huwag. Tayo ay mamamatay na. Walang kahinaan kung magpapatuloy ito, lahat tayo ay mawawalan ng buhay. Pasensya na. Hindi ko kayo naprotektahan. Pasensya na. Hindi mo kasalanan, asawa ko. Ang balat ng maliit na batang ito. Ang pinakagusto ko. Tatay, nanay. Natatakot ako. Sa akin na lang. Ang balat at laman ko ay bagay sa'yo. Sa akin na lang. Ano ang gagawin ko? Paano ko sila maililigtas? Jade, iyan ang core ng simbahan ng diwata. Hindi lang nito pinapatatag ang magnetic field, kaya nitong pigilan ang mga iyon. Tigil. May kakaibang mga mata ako mula pa nung isilang. Kaya kong makita ang lahat ng istruktura ng sinaunang lugar na ito at enerhiya nito. Kayo ay nakakulong dito, siguradong gusto ninyong lumabas, di ba? Marahil, sa ganitong kakayahan ko, makakalabas na kayo. Gintong mata. Kaya pala siya makabasa ng mga titik sa inskripsyon. Inakay niya tayo sa mga sakuna. Gintong mata, talagang isang sisidlang bihirang matagpuan sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa iyo, makakalabas na kami sa sinaunang lugar na ito at makakita muli ng liwanag ng araw. Ano pa ang hinihintay natin? Halika! Huwag, Sofia. Kuya. Huwag. Sinira mo ang banal na bagay. Wala ng kontrol ang magnetic field. Ang mundo sa labas ay susunod sa atin sa kamatayan. Takbo, bukas na ang labasan. Lakad, sundan nyo. Ito ay isang banal na bagay. Kailangan itong mailabas. Pag-aralan itong mabuti. Jade, kunin ang Jade. Nawawala ang Jade, unahin ang paglabas. Professor Lee, takbo. Lumabas na tayo. Nakakatakot. Nakalabas ako ng buhay. Anong nangyari ang binti ko? Bukang buhangin yan. Huwag gumalaw. Kung lalo kang gumalaw, lalo kang lulubog. Ayaw kong mamatay. Buti na lang matanda na ako, hindi na ako mabilis tumakbo. Kung hindi, lulubog din ako. Magaling, Professor Kiko. Iligtas muna ang bata. Hindi. Lulubog din ako. Bahala na kayo sa sarili ninyo. Kiko Reyes, ikaw, matandang hayop. Kung hindi dahil kay Sofia sa paglalakbay na ito, siguradong patay ka na ng maraming beses.
Nanay, hirap na akong huminga. Ano yon? Bakit hindi ako makadaan? Tama, ang istruktura ng espasyo na nakita ko kanina, hindi ito ang labasan. Ang espasyo sa ibaba ang totoong labasan. Ang totoong labasan ng templo ay nasa ibaba. Relax ang katawan. Relax ang katawan ng lahat. Pigilan ang hininga ng sandali. Hayaan ang sarili na sumama sa buhangin pababa. Yue. Tatay, nanay, naghihintay kami sa inyo sa ibaba. Mukhang sa tulay ng kamatayan kayo naghihintay. Tatay, nanay, kailan kayo bababa? Boses ni Yue yan, hindi namatay si Yue. Paano nangyari yan? Ang labasan talaga ay nasa ibaba. Bumaba na kayo, bumaba na. Saan ito? Tatay, nanay, tingnan ninyo. Sa wakas, nakalabas na. Siguro nakatakas na talaga tayo sa templo. Kung may mangyari pang iba, hindi ko na kaya. Hayop! Hindi naman walang nakuha. Makinig kayo mga tao sa ibaba. Kami ang rescue team, manatiling kalmado. Nandito kami dito. Nakalampas na sa lahat ng sakuna, nakatakas na sa templo. Bakit hindi pa ako na-notify ng system? Pwede nang bumalik sa totoong mundo. Sinira mo ang banal na bagay na wala ang kontrol sa magnetic field. Ang mundo sa labas lahat ay magiging libing natin. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Nakatanggap kami ng balita na bumagsak ang eroplano, kaya nagmadali kaming maghanap. Ilang ikot pero hindi kayo makita. Saan kayo nagtago? Pumasok kami sa templo, kuya, hindi mo alam may magandang babae doon, hindi estatwa pala. At may dragon serpent. At may mga taong walang balat. Oh, naku po, nakakatakot. Itala natin mga nakaligtas, may matinding group hallucination, hindi stable ang mental state. Hindi yon hallucination. Ang templo ay pinipigilan ng Jade Pendant. Sige na, halos buong araw na kaming naghahanap dito, walang templo sa ilang na ito. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Sila ang mga nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos nilang mabigyan ng first aid, i-assign sila sa mga kwarto. Bantayan ninyo, huwag silang pakalat-kalat. Bukas pagkatapos ng psychiatric evaluation at psychological counseling, saka sila iuwi. Huwag dudumihin ang mga gamit sa hotel. Kung may kailangan, tawagan ang front desk. Ako ang boss ng grupong Zandro, si Zandro Reyes. Gusto ko ng presidential suite. Ay, si Boss Zandro Reyes pala. Pasensya na talaga, hindi ko kayo nakilala. Hintayin ninyo ang presidential suite abalone at lobster, aayusin namin kaagad. Ang medical team ay maghahatid ng serbisyo diretso sa inyo. Mas okay na ito. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Huwag mong sasabihin kilala mo ako, Zandro. Hindi ko kayang mapahiya. Sino ba naman ang may pakialam sa kanya? Ako si Professor Lee mula sa Koponan ng Arkeolohiya. I-assign din ninyo ako. Profesor mula sa Koponan ng Arkeolohiya, ano bang pakialam ko dyan? Bumalik na kayo sa kwarto at mag-ayos ang baho. May mali sa kalangitan. Hindi kayo makakatakas. Nagulo na ang magnetic field, lulubog sa tubig ang lahat. Natutuklasan ng malakas na pagbabago sa magnetic field. Na-upgrade muli ang GoldenEye na unlock ang kakayahan, fragmentary na pag-alam sa hinaharap. Fragmentary na pag-alam sa hinaharap. Kaya hindi pa naginip ang kanina? Paha. Dumating na. Tay, nanay, gumising kayo. Dumating na ang bagyo. Magabaha na ito. Kailangan nating maghanda. Sofia, sobra ka naman kabado. Ulan lang naman. Oo, nakatakas na tayo sa impyernong lugar na yan. Halika, yakapin kita at ang kapatid mo sa pagtulog. Tay, nanay, hindi pa tapos ang lahat. Pumutok na ang Jade. Ang buong mundo ay nagkakagulo ang magnetic field.
Tingnan nyo. Hindi pa talaga tapos. Magpatunog ng alarma, ipaalam sa lahat na lumikas sa mataas na lugar. Lalakas pa ang bagyong ito, magdudulot ito ng baha. Bata, ito ay isang 5 bituing hotel, kaya nating tiisin ang bagyo. Ulan lang naman, saan ka nakakita ng baha? Kayo hindi nyo alam kung ano ang hinaharap na bagyo. Ito ay kawalan ng balanse ng magnetic field na nagdudulot ng kalamidad. Tama na, kalokohan yan. Mukhang ang pagbagsak ng eroplano ay malaki ang epekto sa kanila. Dalhin sila para turukan ng pampakalma, para kumalma sila. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Magsagawa ka ayon sa sinabi niya. Kung mahuli pa, wala na. Kung totoong ganyan kalala ang sabi mo, naglabas na ng babala ang mga autoridad. Ito ay ordinaryong bagyo lang. Paano ito magiging kalamidad? Takbo! Nako, nagsisimula ng tumaas ang antas ng tubig. Mabilis ipaalam sa lahat na lumikas. Nag-iingay ka lang, nasira lang ang pinto ng hangin. Medyo pumasok ang tubig. Maghanap agad ng mag-aayos ng pinto, alisin ang tubig na naipon, maglagay ng 2 hanay ng sandbag sa pintuan, sapat na, at magpadala ng tao para linisin ang drainage. Huwag hayaan ang mga tanga na tumawa sa atin. Opo. Napakatigas ng ulo. Tigilan mo ang daldal. Bigyan agad ang lahat ng nakaligtas sa aksidente ng mental check-up. Sa kalagitnaan ng gabi, bakit kailangan ng mental check-up? Okay naman ang isip namin? Hindi pa nga ako tapos magpamasahe ng paa. Magrereklamo ako sa inyo. Simulan na. Pwede bang bilisan nyo? Darating na ang baha. Baha, anong baha? May basag na ang pendanteng pises. Dahil sa imbalance ng magnetic field, magkakaroon ng kalamidad. Ang bagyo ay magdudulot ng baha. Nakalabas na tayong lahat. Bakit hindi pa tapos? Malamang na isinumpa tayo. Sa balikat ng lahat dapat may marka na ng pendant. Diyos ko, meron nga. Kung meron. Anong takot? Kahit gaano kalaking sakuna kaya kong ayusin gamit ang pera. Ang iyong gintong mata, hindi ba sa templo lang ito epektibo? Ngayon nakakapaghula ka na? Nag-upgrade na ang gintong mata ko. Talagang nakikita ko. Tama na, baha na. Mukhang kumpirmado na may problema na sila sa pag-iisip. Ibalik agad sa kani-kanilang mga silid. Ihiwalay at obserbahan para hindi makasakit ng iba. Kung may mangyaring masama, may mamamatay na tao, kaya nyo bang panagutan? Normal naman kaming lahat. Ang sinasabi ng batang ito ay malamang na totoo. Tingnan mo sa labas. Mukhang hindi na normal ang kalagayan. Gino, biglang tumaas ang tubig, pumasok na. Saklolo, tulong. Naku, darating na ang baha. Kapitan, tama pala ang sinabi ng batang ito. Dati ako'y masyadong extreme, pasensya na Manager Kian. Dalhin mo sila sa mataas na lugar, hintayin ang rescue. Bongchan at Big Liu sumama sa akin pababa para iligtas ang mga tao. Kailangan ng rescue sa Hotel Dunhao. Umakyat kayo, bilis. Tumakbo kayo. Putang ina, hindi man lang ako makatulog ng payapa. Tumakbo kayo. Umakyat ang tubig, tumakbo. Manahimik kayo, huwag magsiksikan kung ganito, walang makakaakyat. Ano ngayon ang gagawin? Naiipit tayo dito. Putang ina, sino ang magpapadaan sa akin? Bibigyan ko ng 1 milyon ang sino mang magpapadaan. Linya ng empleyado. Employee passage, dali. Saan kayo pupunta? Hintayin ako. 7 palapag na 20-30 metro malamang ayos na. Tiyak na ayos na. Dati kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi umabot sa 20 metro. Hindi na kailangan umakyat pa, tumigil ang tubig sa 5 palapag, hindi na umakyat. Huwag kayong matakot. Totoo. Tumigil na ang tubig. Naabisuhan ko na ang rescue headquarters para iligtas tayo. Maghintay na lang tayo ng panatag. Sumama kayo sa akin sa 7 palapag na lobby. Hindi.
Ang tubig na nakita ko, hindi bababa sa 40 o 50 palapag ang taas. Kailangan nating pumunta sa itaas na palapag. Hindi pwede. Ang tubig na nakikita ko, di bababa sa 40 hanggang 50 palapag ang taas. Kailangan nating pumunta sa itaas na palapag. Kung talagang ganun kataas, 40 hanggang 50 palapag, hindi na iyon baha, iyon na ang katapusan ng mundo. Maniwala ka sa akin, sumunod ka agad sa akin sa itaas. Tara. Pumunta kayo sa mataas na lugar, mahihirapan ng rescue team na mailigtas kayo. Sa tingin ko, okay na ang lahat. Maghintay na lang tayo ng rescue. Hindi ito templo ngayon. Siguradong susunod ako sa rescue team. Xiaole, ano ang susunod nating gagawin? Kunin agad ang lahat ng pagkain at tubig at rescue equipment. Kumpletuhin hanggat maaari. Labas kayo dyan, bilis, darating na ang baha. Anong ingay? VIP floor ito. Mahirap kaya makitid ang pananaw. Kung hindi ka maniniwala, magsisisi ka. Bakit kayo nag-iingay? VIP floor ito? Mahirap makitid ang pananaw. Hindi ka maniniwala na magsisisi ako. Manatiling kalmado rito at maghintay ng rescue. Darating ang malaking grupo sa lalong madaling panahon. Pero ligtas na rito, di ba? Ang iba ay umaakyat pa ng 55 palapag. Talagang may sira sa utak. Ang desisyon ni Captain Chin, unay tiyak na walang mali. Tiyak na hindi natataas ang tubig. Kapag dumating ang rescue, unahin mo ako. Mahalaga ang buhay ko. Anong yun? Dumating na ang rescue. Hindi maganda, takbo. Ketingnan na oh. Sana sumama na lang ako kay Sophia sa 55th floor. Buti na lang sumama ako sa batang ito. Nakakatakot. Buti na lang nakinig tayo kay Sofia. Ay, Saklolo. Baha, takbo. tumigil ka sa pagsigaw. Hindi aabot ang baha dito. Tumigil na ang baha. Buti na lang nasa penthouse ako. Kundi, sasama rin ako sa mga duka na nalunod. Oo nga, totoo nga ang mga mahihirap, wala halaga ang buhay. Sa ganitong sitwasyon, nagbibiro pa kayo? Tao pa ba kayo? Bastos, paano mo ako kausapin ng ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Putang ina mo, paano ka nakikipag-usap sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Kapitan Chin, ayos ka lang? Xiaole. Ako ang matigas ang ulo na kapinsala sa lahat. Ngayon hindi oras para sisihin ang sarili. Kailangan mong ayusin ang pagliligtas sa sarili. Oh, ang ingay. Ayaw kong makasama ang mga mahihirap temple ng Guishu. Bumalik sa kwarto. Ikaw ang dukha. Putang ina mo. Marami akong pera. Akala ko maaasahan ng rescue team. Muntik na akong mapatay. Si Kapitan Chin ay hindi inaasahan na ganito kalala ang baha. Dati ako ay nagdesisyon ng padalos-dalos, protektahan ko kayo hanggang dumating ang rescue. Ako si Chin Feng Mai, maraming nasawi sa Hotel Dunhao na tanggap. Pakisagot. Pangalan, edad. Anak, lahat tayo ay lumabas na sa templo. Bakit marami pang sakuna? Maaaring dahil wala ang jade upang patatagin ang magnetic field, kaya patuloy ang mga natural na kalamidad. Tawag sa headquarters. Tawag sa headquarters. Kapitan, ano na ang lagay? Hindi pa rin makakontak sa base. Sinubukan na lahat ng channel, puro static lang, nawalan ng kontak sa radyo. Ano ibig sabihin? Mamamatay na lang tayo. Tumigil na ang baha. Bakit hindi pa rin ako makaalis sa sistema? Multi-disaster system. May malaking sakuna pa ba? Tumigil na ang baha. Bakit hindi pa rin ako makaalis sa sistema? Sistema ng maraming sakuna. May malaking sakuna pa ba? Huwag mag-alala. Susubukan ko ang ibang paraan. Tiyak na makakonekta sa base. Tuwing ginagamit ko ang gintong mata, sumasakit ang ulo ko. Mukhang hindi basta-basta magagamit.
Tago sa ilalim ng mesa, darating na ang napakalakas na lindol. Lindol, totoo ba? Hindi man lang umingay ang warning ng hotel, wala namang malakas na lindol. Lindol na. Takbo. Tapos na. Tapos na agad? Akala ko mas malala pa. Huwag gumalaw. Makinig kay Shaole. Naku, tumaas na naman ang tubig. Bakit may isda pa? Piranha, mag-ingat kayo. Bakit may mga isda pa? Piranha, mag-ingat kayo. Piranha. Bakit may piranha sa tubig? Ito ang piranha mula sa templo. Bakit may marka ng pendanteng Pisces din sa likod? Ang gintong mata ay nagsisimula ng magkaroon ng side effects. Nagdulot ng pagbitak ng lupa ang lindol. Sila ay pinalaya. Lahat ay may kinalaman pa rin sa pendanteng pieces. Ang mga kapahamakang ito ba? Ako ba ang may kasalanan? Naku, Ang lindol ay naging sanhi ng pagkasira ng mga haligi ng gusali. Babagsak na ang gusali. Dali, sa pamamagitan ng billboard pumunta sa kabilang gusali kung hindi mamamatay tayo dito. Ang halimaw sa ilang ay lumitaw din. Ang halimaw sa ilang ay lumitaw din. Ay nako, hindi lang isa. Ano ang gagawin natin para tayong manok sa kulungan? Kung alam ko lang mamatay na sa hotel kaysa kainin ng halimaw. Kapitan Chin, wala na akong bala. Wala na rin ako. Gamitin ang sundang hintay ng halimaw na lumapit, labanan natin sila. Tatay, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Nandito kami ni nanay, poprotektahan ka namin. Hindi na malalampasan ang kalamidad na ito. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko pa naprotektahan ang aking pamilya. Si Kapitan Gao at ang iba pa, dumating na ang pangunahing grupo. Sina Kapitan Gao sila, dumating na ang malaking grupo. Kapitan Gao, dumating na kayo sa wakas. Dalhin mo kami agad palabas ng impyernong lugar na ito. Maraming lugar sa mundo ang nakaranas ng katulad na sakuna. Dadalin ko kayo sa pansamantalang kuta ng kanlungan. Pandaigdigang pagsabog. Katapusan na ba ng mundo, instituto? Ay nagmamadaling nag-aaral ng solusyon. Wala nang pag-aaral. Alam ko ang dahilan. Lahat ng ito ay may kinalaman sa simbahan ng Diwata. Dalhin ang batang ito na puro kabaliwan ang sinasabi. Kaming mga lumabas sa simbahan ng Diwata ay may marka sa balikat. Lahat kami ay makakapagpatunay. Imposible ito. Agad na hulihin ang mga taong ito. Kapitan Gao, mabilis na abisuhan ng instituto, papuntahin si doktor mo mismo para pag-aralan sila. Walang silbi ang pag-aral sa amin. Kailangan naming bumalik agad sa simbahan ng Diwata. Tumigil ka sa daldal, dalhin sila agad sa kuta ng kanlungan. Naku! Wala nang daldal, dalhin sila sa kuta ng kanlungan ngayon din. Ay, sira na tayo. Hindi naman tayo gagawing mga ginipig na hihiwain, di ba? Wala na silang oras para sa pananaliksik. Malapit nang magkaroon ng pagsabog ng bulkan at pagbagsak ng meteor. Ano, Shaole? Ano na ang gagawin natin ngayon? Kung hindi maayos ang problema sa magnetic field, lalala lang ang mga sakuna sa susunod. Kung naroon pa ang Jade, maaari nitong patatagin ang magnetic field at pigilan ang lahat ng sakuna. Binabati kita, na-upgrade ang gintong mata, malayong pagsubaybay. Malayong pagsubaybay. Ito ba ang dapat kong hanapin? Professor Lee, nasa iyo lang pala ang Jade.
Hoy, Xiaohu, makinig ka sa akin. Ilang beses ko nang binanggit ang kahalagahan ng jade. Bakit hindi mo ilabas ang jade? Sino ba ang may alam kung may kinalaman nga ang jade? Napakamahal ng bagay na ito. Ang buong mundo ay naghihirap. Dito ka nangangarap na yumaman. Tama na, tumigil. Dahil natagpuan na ang jade, kailangan nating pumunta sa simbahan ng diwata sa lalong madaling panahon. Ni hindi ka makalabas sa bodegang ito, paano ka makakapunta sa simbahan ng diwata? Hindi na kayo makakapunta sa simbahan ng diwata. Manatili kayo rito para sa aking pananaliksik. Narinig kong lahat kayo ay meron marka na katulad ng sa halimaw, kailangan kong pag-aralan ito. Doktor mo, ang pag-aaral sa amin ay sayang lang ng oras. Kung ibabalik lang ito sa simbahan ng diwata, saka lang mapapatatag ang magnetic field. Papatahimikin ang halimaw. Tinuturuan mo ako? Tawagin ang mga tao. Dalhin sila sa laboratorio. Ulat. Maraming halimaw ang sumasalakay sa base. Nagmutate na ang mga halimaw. Kung hindi natin babalik ang jade sa templo, talagang darating ang katapusan ng mundo. Ito. Anong uri ng nilalang ito? Maglalabas na sila ng apoy. Shaolin, nakahanap ka na ng paraan para labanan sila. Ngayon naniniwala ba kayo sa sinabi ng anak ko? Siya lang ang makakaya na ganap na malutas ang malaking sakuna. Ang halimaw ay babalik din sa kalaunan. Kailangan nating bumalik sa simbahan ng diwata sa lalong madaling panahon. Solusyonan ang problema mula sa ugat. Sa tingin ko, ang solusyonan ka ay solusyonan ang problema mula sa ugat. Ano pang hinihintay ninyo? Saluhin sila at dalhin sa laboratorio. Hindi pwede. Kapitan Gao, wag nang mag-aksaya ng oras. Ihatid sila sa simbahan ng diwata. Anong nangyayari? May lindol na naman. Ang bulkan ay sasabog sa lalong madaling panahon. Darating na rin ang meteorite. Kung magtatagal pa tayo, wala nang magagawa. Tingnan ninyo, tunay na darating ang meteorite. Totoo. Sinfeng. Ihatid agad sila sa simbahan ng diwata. Ganap na wakasan ng malaking sakuna. Oo. Sasama ako. Gusto kong makita. Itong simbahan ng diwata, ano ba talaga ito? Mahalaga ang buhay ko. Ayaw ko nang bumalik at mamatay. Bilang isang propesor ng arkeolohiya, tutulungan ko kayo. May alam na ako tungkol sa simbahan ng diwata. Sasama ako. Mahal, ikaw ang mag-alaga kay Yueyue. Wala kang mag-alala. Titiyakin kong hindi mapapahamak ang anak natin. Babantayan namin ang kampo. Ang simbahan ng diwata ay bahala na kayo. Oo. Mga tangang magpapakamatay. Sagipin ako. Takbo papasok. Hintayin nyo kaming bumalik. Hindi ka panipaniwala. Akala ko ba't wala ang simbahan ng diwata? Nung huli, sa tulay na ito kami dumaan, diretso sa simbahan ng diwata. Tara na, bilisan natin. Diyos ko, napakaganda ng pagkakagawa. Puno ng buhay. Ito ay isang himala sa arkeolohiya. Hindi ito ang simbahan ng diwata. Mali ang pinasukan natin. Bakit ganito? Noong huli sa dulo ng tulay ay ang pasukan ng simbahan ng diwata. Hindi iyon ang simbahan ng diwata. Nakapunta ba talaga kayo roon? Shaole, bakit naiiba ito sa itinakda nating ruta? Grabe ang magnetic field dito. Nagdulot ito ng paggalaw ng espasyo. Na-distort ang lokasyon ng simbahan ng diwata. Hindi magtatagal si Kapitan Gao at ang iba. Kailangan nating mahanap agad ang simbahan ng diwata. Wala naman yatang simbahan ng diwata. Gawa-gawa lang ba ng bata to? Huwag gumalaw. Hindi stable ang magnetic field dito. Kapag hinawakan mo, baka may matrigger na hindi alam. Mga estatwa lang naman. Bakit ang daming arte? Ang galing talaga ng pagkakagawa. Huwag hawakan. Ang langit ay nawalan ng balanse, ang lahat ng batas ay natabunan. Dapat ninyong ituwid ito ngayon. At ibalik ang kaayusan ng diwata.
1 oras ang limitasyon. Kapag namatay ang apoy, pana ang sasalubong sa inyo. Anak, marunong ka bang magbasa ng sinaunang teksto? Nagmamalaki ka lang. Tumahimik kayo, sundin natin si Sofia. Sabi ng inskripsyon, gulo sa magnetic field, kaya nagkakaroon ng abnormalidad ang mga estatwa ng Diyos at Buddha. Kailangan nating sa loob ng isang insenso, hanapin ang may problemang estatwa. Kung hindi, mamamatay tayo sa libu-libong palaso. May problema ang mga estatwa ng Diyos at Buddha. Sa tingin ko, ikaw ang may problema sa utak. Anong nangyayari? Hanapin nyo na. Kung mamatay lahat ng kandila, magiging tayo parang pugad ng pukyutan sa dami ng palaso. Wala akong nakitang may problema. Sigurado ka bang mali ang pagkabasa mo ng patakaran? Erlang Shen Yang Jian. Ang sandata niya ay ang talim na 3 talim. Ang kanyang pangatlong mata ay hindi. Nahanap ko na. Tingnan mo doon, ang pangatlong mata ni Erlang Shen pala ay isang bibig. Tama si Sofia, may problema nga ang estatwa. Net siya, ang kanyang singsing na tiyankun ay parisukat. Lahat ay may batas. Ang Tiyan Kun ang nagtatakda ng lahat. Isa na lang ang kulang, maghanap na kayo. Sobra na, hindi ko na kaya. Nabulag na ang mga mata ko sa kakahanap. Wala talagang mahanap. Umalis ka sa daan, hanapin ang switch. Ikaw na pabigat, bukod sa nakakasama ka pa, ano pa bang alam mong gawin? Kung ayaw mong mamatay, manahimik ka na lang at huwag nang umasta. Huwag ka nang makialam. Isa na lang ang natitira. Masyadong mataas ang mga Diyos at Buddha sa itaas. Masyadong madilim, hindi kita. Kapitan Chin, ibigay mo sa akin ang grappling hook. Sasamahan kita, Elena Luna, takpan mo kami. Chinpeng, kung umakyat ka, sino ang magpoprotekta sa akin? Manatili ka lang dyan. Kung mag-ingay ka pa, Huwag kang magtaka kung magagalit ako. Tiyak na mahahanap natin ito. Dapat mahanap. Malapit nang pumutok ang bulkan. Malapit na ring dumating ang meteorite. Hinihintay ng lahat na ibalik ko ang jade pendant upang wakasan ang sakuna. Elena Luna. Mabibingi na ang mga tainga ko. anak ingat, bumaba ka na. Nako, libu-libong palaso ang lumilipad. Mamamatay ba talaga tayong lahat dito? Natagpuan ko na. Nahanap na. Mali ang gintong korona ng Monkey King. Hindi ko na kaya, kailangan ninyong tapusin ang misyon. Elena Luna. Manatiling matatag, tiyak na magtatagumpay sila. Konti na lang ang oras, umalis na tayo. Ibalik mo ang aking jade. Nagkagulo ang magnetic field. Nagulo na ang lahat. Mamamatay kayo, mga magnanakaw. Ano tong kakaibang bagay? Nako, nag-mutate at nag-upgrade na rin sila. Sunog. Kayo ang makipag-away sa mga halimaw, hahanapin ko ang kayamanan, siguradong makikita ko yan. Anong ginagawa mo? Ingat, Sophia.
Sofia, kailangan mong tapusin ang misyon. Iligtas ang mundo, mamatay na kayong lahat. Masyadong delikado dito. Paano na? Meron akong paraan. Meron akong paraan. Harangin ang mga maliliit na iyan. Hayaan ang pangunahing Diyosa na lumapit sa akin. Sofia, ingat! Tara, Sofia, bagsak na. Nabigo. Lahat tayo mamamatay dito. Huwag kang matakot, hindi na sila aatake sa mga tao. Anak, Sofia. Buhay ka pa pala. Inaayos ng magnetic field ang lahat. Sana tapos na ang sakuna. Attention sa lahat ng unit. Nalutas na ang krisis. Nalutas na ang krisis. nagtagumpay si Sofia at ang grupo niya. Kahit na pinatatag ng pendanteng Pisces ang magnetic field, nalutas ang kalamidad. Pero kung may papasok muli, magnakaw ng pendanteng Pisces, magkakaroon ulit ng sakuna. Hindi ito pwedeng iwan dito. Ako na ang magpapasabog. Umalis muna kayo. Kuya, tatay. Sofia. Sofia. Buti na lang okay ka. Kahit hindi alam ni tatay kung bakit bigla kang naging napakalakas. Pero lagi kang magiging pinakamagaling naming anak ni na tatay at nanay. Bayani ka. Sofia. Ikaw ang aming malaking bayani. Doktor mo, pinarami mo ang mga namatay. Sasabihin ko sa nakatataas ang totoong nangyari sa iyo tapos na ang pagiging direktor mo. Hindi, wala akong ginawa. Si Professor Lee? Hindi ko alam. Malamang yakap-yakap ang kanyang mga kayamanan at masaya kung saan man. Tapos na ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang muling pagtatayo ng ating tahanan. Sofia, nagdesisyon na ang mas nakakataas na bigyan ka ng medalya ng karangalan. Ang susunod na trabaho sa pagtatayo ay nangangailangan pa ng tulong mo. Gagawin ko ang aking makakaya. Kayo, Makakatanggap din kayo ng karampatang gantimpala. Oo, isa na rin ako sa mga nagligtas ng mundo. ang pinagmula ng sakuna ay nalutas na. Bakit hindi pa ako inaalertuhan ng sistema na makakabalik na ako sa totoong mundo? Kuya, tingnan mo yan! Hindi pa tapos ang sakuna. Itutuloy.